good news sa mga magsasaka at pamilyang Pinoy. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, maraming magsasaka ang nahihirapang maihatid ang kanilang ani na nauuwi sa pagkasayang at pagkalugi. Pero may agarang solusyon. Direktang binili ng Office of the President OP ang mga gulay mula sa ating mga magsasaka upang matulungan silang mapanatili ang kanilang kabuhayan. Hindi lang itutulong sa magsasaka, ang mga nabiling ani ay agad ding ipinamahagi sa iba't ibang sektor, lalo na sa mga pamilyang higit na nangangailangan mula sa bukid, diretso sa hapag ng pamilyang Pilipino. Sa kasulukuyang taas ng presyo ng krudo, apektado ang mga magsasaka at mga nagnenegosyo ng gulay. Ito ay dahil sa halip na maibiyahe papuntang merkado ang kanilang produkto, minsan sa kagipitan, pinipili nilang itapon na lang ang mga ani. Kaya naman sa tulong ng Office of the President, tone-toneladang gulay ang binibili mismo sa mga magsasaka at ipinamamahagi sa iba't ibang panig ng bansa. Sa inisyatibong ito, bumibisita mismo ang tanggapan ng Pangulo sa iba't ibang trading post sa bansa para bumili ng sariwang gulay mula sa mga magsasaka. Ito'y upang hindi masayang ang kanilang ani at masuportahan na rin ang kabuhayan ng mga nagnenegosyo ng gulay. Matapos bilhin ng mga gulay, ay ipinapadala sa iba't ibang lokal na pamahalaan na siyang namamahagi nito sa kanilang mga nasasakupan. Sa ngalan ng mga tagapasay, maraming salamat po sa ating mahal na Pangulong Bongbong. Kabilang din sa mga benepisyaryo ang Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development, New Bilibid Prison at iba pang mga ahensya at institusyon. Muli, maraming salamat po, Mr. President! Sa nakalipas na 2 linggong tuloy-tuloy na pagbili at pamamahagi ng gulay ng Office of the President, hindi lang mga magsasaka ang natutulungan, kundi maging ang mga pamilyang higit na nangangailangan. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin lahat makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Yes po. So on the part po of the Department of Agriculture, in-intensify po natin ang ating Kadiwa ng Pangulo programs and activities tulad ng Kadiwan Wheels, at mga trade fairs at iba pa para sa gayon ay makapagbigay tayo ng further assistance sa ating mga farmers tulad ng hauling, ng transport assistance kung saan kinukuha natin mismo sa kanilang farms ang kanilang mga produkto at dinadala sa trading center tulad ng BABTC o kaya naman ay sa kanilang identified market destinations sa ibang rehiyon. So as of April 14 po, the Department of Agriculture has already facilitated yung hauling at saka marketing ng different na agricultural produce of about 27 metric tons at ito po ay nagkakahalaga ng about 1.6 million pesos. So meron pa po tayong mga madaming schedules ng Kadiwa activities in the coming weeks. Para po sa gayon ay tuloy-tuloy nating matulungan ang ating mga magsasaka dito sa Benguet at mga karatig probinsya. Ma'am, siguro balik lang tayo. Paano po ba natin itong BABTC na tutulungan yung mga magsasaka na mas mapadali po yung pag-transfer ng produkto nila mula dito sa BABTC hanggang sa kanilang hanggang sa kung saan mang lugar ito pwedeng mabenta? Yes, ma'am. So dito po kasi sa Benguet Agri-Pinoy Trading Centers, meron na po tayong mga market facilitators na siyang per commodity na rin siya. May iba't iba siyang mga spot areas. So, iyon,
ay meron tayong mga market facilitators na siyang nag-a-assist sa ating mga farmers mismo. So dadalhin na lang po nilang kanilang mga produkto dito at magaganap na yung trading activities natin. So ito daily base sa datos ng BABTC ay meron tayong at least 110 farmers na araw-araw ay pumupunta dito para sa gayon ay dalhin ang kanilang mga produkto. At yung mga buyers naman po natin, sila na po ang bahala na magdala ng mga ito sa iba't ibang lugar. Ma'am, paano ito nakakatulong sa paglikha po ng mga trabaho at kita dito sa ating mga lokal na magsasaka? Yes, ma'am. Actually po itong BABTC since na-start po siya nung before pandemic pa. Nagkaroon na po siya ng job generation. So, kung makikita po natin sa dinadaanan nila ngayon, marami po tayong mga stalls at yan po ay nabigyan sila ng mga stable na mga jobs. So, base po sa datos ng ating BABTC, hindi bababa sa 700 ang na-generate na jobs at nagkaroon ng trabaho dito sa BABTC simula nung ito ay ipinatayo at na-establish. Ayan po. Siguro last na lang po, ma'am. Ano po yung naging papel ng logistic support sa pagdadala po nito ng mga ani ng ating mga Cordillera sa merkado? Yes po. Actually, malaki talaga ang nagagawa ng ating logistics support. Dahil kung wala tayong logistics support, medyo mahihirapan tayo na malink yung marketing ng products ng mga farmers doon sa ating mga consumers na usually ay nasa mga urban areas, nasa mga big markets tulad ng National Capital Region at sa Visayas at Mindanao. So through the logistics support, yung mga trackers natin, and even po yung pinoprovide ng Department of Agriculture, mas napapabilis natin, nababawasan din natin yung gastusin ng mga magsasaka. We are here now at the trading center at pinuntahan din natin ang palengke because ang nangyari, very gulat kami yung mga report na dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel ay hindi na binababa ang mga gulay na galing dito sa mountain province, dito sa mga mountainous areas. Kaya tinignan natin, hinanapan natin ng paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee para sa mga truck na bumababa. Yung 10-wheeler yata 3,000 ang binabayad. Yung 4-wheeler, 1,000 ang binabayad. Ngayon, hindi na sila kailangan magbayad for a short time hanggat matapos itong problema natin sa pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy lang namin ang ginagawa, pati yung mga driver na nangangailangan ng tulong, sinama namin sa TUPAD program ng DOLE. At ito yung aming tulong para naman, unang-una, matiyak ang ating food supply. Pangalawa, matiyak na hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng ating mga farmer, ng ating mga producer, ng ating mga wholesaler. At matiyak nga na ang food supply naman natin ay patuloy para hindi tayo magkaproblema doon sa presyo ng pagkain at saka sa supply ng pagkain. Mabuti naman at mukha namang dahil sa mga ating inisyatiba na ginawa, ay mas nagkakaroon ngayon ng yung sistema ay umaandar na at patuloy naman ang ating mga initiative kung meron pa, kaya mabuti at nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nilang kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Maraming salamat. Just like na, na mabigat.